Number 1. X minus 2 over 2 equals x plus 4 over x minus 1. Ang tanong is, find the sum of the possible values of x. So, find sum of possible values of x. Ito yung tanong. Anong magiging sagot? Alam niyo ba to? Sabihin, dalawa sagot yan kasi i-add mo nga eh. Diba? Pag sum, i-add. So, dalawa yung sagot. Pero, dalawa yung sagot ng variable x natin. Then, i-add mo yun. Para makuha mo yung pinaka-final na question. Sagot dun. Kasi we're not looking just for x. We just need to solve when we add those two numbers. No? Yung sagot na yan. Anyways, para maintindihan, madali lang naman to eh. 3 daw. Check natin. So, meron tayong x minus 2 over 2 equals x plus 4 all over x minus 1. So, kunin lang natin guys yung LCM nila para masolve natin yung variable x na. So, multiply natin both side by LCM or yung least common multiples. So, basically, meron tayo ditong denominator na 2. Then, meron tayong binomial na x minus 1. So, in this case, pag kinuha natin yung LCM nun, that is 2 times yung x minus 1. So, i-multiply natin siya both side. So, copy lang natin dito yung 2 saka yung x minus 1. Then, pagdating dito naman, tatakpan mo lang yung mga numbers na meron sa denominator. Then, i-multiply mo yung dalawang natira. So, in this case, pag kinakpan natin yung 2, may matitirang x minus 1. So, copy natin yan. Then, i-multiply natin siya sa numerator na x minus 2. Then, ganun din sa right side. So, meron kang x minus 1 dito, tsaka dito. May matitirang x plus 4 times yung 2. So, copy natin yung x plus 4 times yung 2. Then, FOIL method na lang. Then, distribute yung kabila. So, pag in-expand natin to, anong kakalabasan? Kung meron tayong x minus 1 times x minus 3, x minus 2, pag in-expand, anong kakalabasan? O, yung may nanonood na 5. 15 pala. Dali na, expand nyo na guys para mag-proceed tayo sa ibang question. Law of cosines naman. Hirap. Anong bearing? Ano yun? Expand nyo muna yan guys. Anong bearing? Ano yung given dun? Ayaw nyo sagutin. And live na ako. Anong sagot dito? Calc 2. Anong x plus 2? Hindi. Expand mo yan. Multiply mo siya FOIL method. X squared minus 3x minus 3? Are you sure? Then may question mark pala. Anyways, that is tama yung kung expand natin to guys, x times x, that is x squared. Then, negative 1 plus negative 2. Magiging negative 3 yun. Then, copy lang natin yung variable x. Then, yung negative 1 times negative 2, magiging positive 2. So, pag pinail method mo siya, actually, ito yung kakalabasan niya. Pero, ang gusto mo siya yung may pag ganun-ganun, no? Like, x times x, which is x squared. X times negative 2, that's negative 2x. Negative 1 times x, negative x. So, pwede natin i-combine yung negative 2x tsaka negative 1x. That is negative 3x. Then yung negative 1 times negative 2, magiging positive 2. Etong right side natin, anong kakalabasan? Ganito lang ako mag-discuss ngayon para mabilis matapos. Ilang given lang.
Anyways, so meron tayong x plus 4 times yung 2. Distribute lang. 2 times x magiging 2x. Then, 4 times 2 magiging 8. So, positive yan. Then, meron tayong quadratic dito, no? So, sa case na to, ililipat natin sa left side lahat. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 3x plus 2. Then, lahat ng ililipat natin sa left side, magpapalit ng sign. Magiging negative 2x minus 8. Equate natin sa 0. Then, pag sinimplify natin tong nasa left side, anong kakalabasan? Grabe naman si Idol. Sinagutan na agad. So, magkakaroon tayo dun, guys. Combine lang natin yung mga terms na pwede. Like, same ng terms means same ng variable tsaka exponents. Then, yung iba, hindi natin siya i-combine. Then, yung constant, yung mga walang variable na. So, meron tayo ditong 2 na exponent and wala naman dong iba. So, magkakaroon tayo ng x squared doon. Then, meron tayong variable x, which is yung negative 3x minus 2x natin. So, pag inad natin yun, magkakaroon tayo ng negative 5x. As for constant, kung meron tayong 2 minus 8, ito yun, magiging negative 6 equals 0. So, ngayon kailangan natin siya i-factor out. Pag pinactor out natin itong nakuha nating given, ano yung magiging factored form niya? Ano yung magiging factored form? Magiging 3 minus x and x plus 2. Factored form. Hindi. Factored form. Yan. So basically guys, diba, sabi natin last time, kung nahihirapan ka sa factoring, meron dito tayong playlist sa YT. Check nyo tong playlist guys na mga nandito sa YT. Baka makatulong sa mga kung ano man na related sa math. Tapos tayo dito. Balik tayo. So basically, sabi natin, kuha ka lang dalawang parenthesis pag factorable yung given. Then kapag minus yan, tsaka minus din dito guys. Bali yung operation ng dalawang x natin doon is plus tsaka plus minus. Kasi yung positive times negative is negative. Then, pag inad natin itong dalawang factors nila, dapat negative 5, di ba? So basically, dahil negative 5 yung middle, mas malaki dapat yung factor ng negative natin or ng minus na. So that is 1 times 6. So 6 natin dito sa minus, then 1 natin sa plus. Kasi yung 1 minus 6 magiging negative 5. Then in this case, pwede na natin kunin yung solution. So ano yung magiging solution natin? O yung roots. Titig method pwede na to eh. Diba? Wait lang, tama ba? Tama. So magkakaroon tayo ng x equals negative 1 tsaka yung x na isa which is 6. Titig method. Pero yung tanong kasi dito guys is some possible values of x. Parang nag-blur. Yan. Yung tanong is sum of the possible values of x, di ba? So, ano yung magiging final answer natin? So, pag sinabi nating plus, sum, plus yun, di ba? So, kung may nakuha tayong roots na negative 1 tsaka 6. So, i-add lang natin yung negative 1 plus 6, which is magiging 5. Gets? Sundan?